Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, ito ang totoo. Isinare niya ang official statement sa Office of the Vice President. Tungkol ito sa mainstream media sa kanilang reporting. Hina-highlight nila itong Sir Ramil Madriaga na ex-aide o former aide daw ni VP Sara. Kaya ito, sinupalpal sila ni VP Sara. Ano ba yan? Oh, statement. Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Yan ang nakalagay sa mga report ng mainstream media. Calling him as ex-aide assumes as fact the very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala of ISIP Pilipinas. I urge the media, mainstream media, makinig kayo. Huwag naman pataka-taka kung sa Bisaya. Tawagin siyang ex-aide. Iyon ang intent ng isinampang reklamo sa piskalya. Dahil he was never an aide or bagman of the Vice President. I urge the media to exercise greater care in the reporting. Accuracy and fairness must always come first. Thank you, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Mamaya magreklamo na naman kayo na bakit pinag-iinitan kayo ni VP Sara. And the same way doon sa ICC The Hague, sa confirmation of hearings, every day, Attorney Kaufman, binabanatan niya ang Philippine mainstream media sa kanilang bias reporting. Kaya nung may nagtanong na mainstream media sa kanya, why are you so critical? Bakit mo binabanatan ang mainstream media? Ang sagot niya, bakit nyo binabanatan ang aking kliyente? Full stop. Next question. Full stop. End of story. Next question. Wow, galing. Napakagaling na spokesperson itong si Attorney Kaufman kung nandito lang siya. Nako, so palpal palagi si Auntie Claire. So, yun na po. Naisampa na po yung kaso and sana mas maaga pang sinampan. Noon pa sana yan. Kailan ba lumabas ang Madriaga testimony? November ba last year? So, November, December, January, February, March. Naghintay ng 4 na buwan bago sampahan. So, sana bilis-bilisan ng Office of the Prosecutor. Dalawa lang daw ang mangyari sa ganyan eh. Pag high-profile complaints or cases, ang ginagawa ng prosecutor, either desisyonan kaagad or patagal-tagalan. Example, yung isinampang complaint ng NBI kay VP Sara. Last year pa ito eh. Yung parang death threat na kung may mangyari sa akin, mamamatay ako, may assassin na titira din sa kanila. Matagal-tagal na yun. Hanggang ngayon, wala pang resolusyon ng piskalya kung i-indict ba nila si VP Sara kakasuhan sa korte kung ano bang ikaso, grave threat o ano ba? Wala. Malala ko tuloy si Franz Castro noon. Nung nandito pa si Tatay Digong. Kinasuhan ni Franz Castro si Tatay Digong ng grave threat. Ilang weeks lang, naglabas ang desisyon ng Quezon City ata, Prosecutor's Office. Basura. Ayun, high profile case yun. Basura kagad. Yung kay Senator Risa Hontiveros, inabutan din ng mga ilang buwan yung isinampa niyang cyber libel laban kay alias Karine at saka mga vloggers. October, November, December, January, February, March. February pala, 5 months. Inabutan ng 5 months. So, sana magbigay kaagad ng resolusyon ang Taguig City Prosecutor's Office para malaman natin kung meron bang pananagutan si Ramil Madriaga sa kanyang testimony na perjury. Ang perjury is grabing kasinungalingan.
may na-convict ng perjury, si alias Bicoy ba yun? Kalimutan ko na. Meron siyang mga paratang ba tungkol sa mga Duterte? Nakalimutan ko na. So, sinampahan siya ng... Hindi. Bumaliktad ata itong si alias Kabicoy at ang idinawit niya mga Liberal Party members, sina De Lima ba, ano? Kasi binaliktad niya ang pinasama niya itong grupo ng mga Dilawan. Kinasuhan siya ngayon ng perjury. Ayun, convicted. Ang perjury, ang alam ko, 4 years pagkapreso. Kaya lang, nag-file ng, appeal sa Court of Appeals. Then after that, pwede pa siyang mag-file na naman sa Supreme Court. Kaya matagal-tagal pa. Yun po, perjury ang kaso ni alias Kabicoy. So itong Madriaga, yan, sobrang kasinungalingan yung sinasabi niya. Kaya, so, sana makorek ito. Kasi matagal ko nang napapansin, basta mag-news ang mainstream media, palaging nakalagay yan yung X-aid. So mabuti at kinorek na ni BP Sara, never naging aid niya si Ramil Madriaga. Itong ISIP Pilipinas, parang organisasyon ito, ISIP is Inday Sara is my president. Organisasyon ito nung mga 2022 bago yung eleksyon. ISIP Pilipinas. So kasama dyan si Ramil Madriaga.